Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ilang oras na lang ay magsisimula na ang Papal Conclave o ang pagpili sa magiging susunod na Santo Papa. Kung walang magbabago ay posibleng maganap ang unang botohan ngayong magdamag. Ibig sabihin, posibleng magkaalaman na mamaya kung meron ng bagong Santo Papa. At live mula sa Vatican City, nakatutok si Connie Sison. Connie! Mel, Emil at Vicky, katatapos-tapos lamang nitong Pro Eligendo Pontifice o Votive Mass kung tawagin na dedicated para sa ating mga cardinal electors para magabayan sila ng banal na Santo Espiritu. No? At inaasahan natin by now ay nakabalik na sila sa Casa Santa Marta para doon ay makapagpahinga muna sandali bago muling magtipon around 4:30 oras dito sa Roma at 10:30 p.m. naman dyan sa Maynila para sa dun sa Pauline Chapel sila magkikita-kita at maghahanda sila sa isang prosesyon patungo naman ng Sistine Chapel. Alinsunod po yan sa nagiging tradisyon tuwing may conclave. At once nandun na sila sa Sistine Chapel, ay inaasahan naman na magsisimula na ang botohan. Isang beses lamang magkakaroon ng botohan ngayong araw na ito at posible by 7 p.m. oras dito sa Roma at 1 a.m. naman dyan sa Maynila ay maaari na tayong makakita ng unang usok na manggagaling sa bubong o chimenea ng Sistine Chapel. Kung ito ay itim na nagsisimbolo na wala pang nabotong bagong Santo Papa o puti na nagsisimbolong may bago na tayong Santo Papa, yan ang ating aabangan. Alas 4 ng hapon, oras sa Pilipinas, nang magmisa sa St. Peter's Basilica. Kasunod niyan ang pagtungo sa Pauline Chapel pasado alas 10 ng gabi, oras sa Pilipinas, para sa Litany of the Saints. Bagong opisyal na pagsasara sa kapilya o simula ng conclave. Dahil sikreto ang sagradong tradisyon ng pagpili, kinakailangan pang lagyan ng film ang mga bintana ng Sistine Chapel at kabitan ng mga jamming device para tiyak na hindi makakasagap ng cellphone signal. Bago isinara ay nasilip ang paghahanda sa kapilyang itinayo pa noong 1473. Doon ay tila tatanglaw sa mga kardinal ang mga obra ni Michelangelo na nagtatampok sa ilang tagpo sa Biblia, kabilang ang pamosong The Creation of Adam na nasa gitna ng kisame ng Sistine Chapel. Ang obrang sumisimbolo sa paglikha ng Panginoon sa unang tao. Tila sumasalamin din sa bagong yugto ng pagpili sa susunod na lider ng mahigit 1 bilyong Katoliko sa buong mundo. Inihanda rin ang mga mahahabang lamesa at upuan na gagamitin ng mga kardinal. Nakapatong sa lamesa ang pangalan ng mga lalahok sa botohan at mga gagamitin nila sa pagboto. Nasa bandang gitna naman ang isang makapal na libro para sa panunumpa ng mga kardinal na hindi maglalabas ng anumang detalye sa kahit kanino tungkol sa isasagawang conclave. Sa ibang bahagi, makikita rin ang mga wooden ball na may numero at gagamitin sa bilangan ng boto. Handa na rin daw ang maliit na kwartong didiretsuhan ng mapipiling Santo Papa ng 2/3 o mahigit pang kardinal-elector na kung tawagin ay Room of Tears dahil sa dami ng mga naluhang dating Santo Papa sa gitna ng pagninilay-nilay nila sa mabigat na responsibilidad na iaatang sa kanya. Dito na rin niya isusuot ang papal cassock o kasuotan bilang pinakabagong Santo Papa na inihanda na rin. Bago ang mga ito ay tinalakay ng mga kardinal sa ika-12 at huling kongregasyon nila ang mga reformang ginawa ni Pope Francis at dapat ipagpatuloy. Kabilang dyan ang legislation on abuse, economic issues, the Roman Curia, synodality, work for peace at care for creation. Nanawagan din ang College of Cardinals ng kapayapaan at permanenteng ceasefire sa gitna ng di umuusad na panawagang kapayapaan sa Ukraine, Middle East at iba pang panig ng mundo. Kaya binigyang diin nila ang katangian ng susunod na Pope na dapat ay magdadala ng pag-asa sa panahon ng digmaan at karahasan. Vicky? Yes, Connie. Nako, excited na kami rito. Talagang aabangan namin yung susunod na mga kaganapan dyan, Connie. Maraming salamat sa iyo, Connie Sison.
Sa ibang balita, nasa Cote sa Maynila ang babaeng nasa likod umano ng investment scam na tumangay ng milyong-milyong piso sa kanyang mga biktima. Ang kanyang modus na fuel investment trading, tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Hinarang ng San Juan Police ang passenger van na ito sa Sampaloc, Maynila. Ang pakay, silbihan ng isang 30 anyos na babaeng sakay nito ng arrest warrant para sa kasong estafa. Ayon sa San Juan Police, tinangay niya ang milyon-milyong pisong inilagak ng mga naloko umano sa tinatawag na fuel investment trading. Naghihikayat po siya na bumili po ang tao ng gasolina po or fuel. And for every liter po na mabibili ng tao na maidi-deliver is meron pong porsyento na piso po per liter ang mga investors. Anila, sa Southern Tagalog daw unang ng biktima hanggang sa umabot na sa Metro Manila. Karamihan ng mga complainant ay mga pulis at bumbero. Pero may ilan ding politiko sa Metro Manila kabilang ang isang natangayan ng 20 milyong piso. In 2021 po ay nagsimula po siyang tumanggap ng investment. Noong una po ay nakapagbigay naman po ng pinangakong return of investment. Wala pong ipinakita sa kanila ng papel galing from the Securities and Exchange Commission. Kabilang sa mga tumubo ang investment noong una ang isang babaeng bumbero. Kaibigan po kasi siya nung partner ko po noon. Ang inalok nila sa akin is mag-invest ng 5,000 liters. Pero nang magtagal, naglaho ang suspect tangay ang kulang 2 milyong piso. Sobrang masakit po talaga. Kasi po inutang ko din naman po yun. Masakit na po doon. Hindi lang naman pera yung nawala. Kailangan niya po talagang pagbayaran yan eh. Yung stress po na binigay niya sa amin eh. Ayon naman sa suspect, biktima rin siya dahil tinangay-an niya ng isa pang tao ang perang pambayad sana niya sa mga investor. Pagka hindi ka nagbigay, anong gagawin sa'yo? Paulanan po ng bala yung bahay namin. Sagot ng pulisya, sa korte na niya ito patunayan. Paalala nila, I-check po natin mabuti yung kanilang papel. Siguraduhin po natin na lisensyado po ito sa Securities and Exchange Commission. para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Kanya-kanyang alma ang iba-ibang grupo sa bagong utos ng DOTR na makapagpa-consolidate ang mga pampublikong sasakyan sa mga ruta na hindi pa consolidated ang 60% ng mga bumabiyahe. Nakatutok si Joseph Moro. Muling binuksan ng Transportation Department ng aplikasyon para makapag-consolidate ang ilang tradisyonal na jeepney. Yan ay kung bumabiyahe sila sa mga rutang walang 60% ang nagko-consolidate. Effective na po to next week, May 14. And then wala ho itong deadline. Kasunod yan ang pakiusap ng mga di pa consolidated kay Transportation Secretary Vince Dizon na bigyan pa rin sila ng provisional authority o karapatang bumiyahe kahit hindi nag-consolidate. 1 taon ng extension ng kanilang provisional authority ayon sa department order pero may kondisyon. Only if they join the program. Hindi naman pwedeng pupunta ka rito, sasabihin mo akin na yung provisional authority. Dapat meron kang existing route na ipapakita sa amin. Pero ayon sa grupong Piston, ang hiling nila ay payagan lahat ng mga hindi consolidated na mga jeepney na mag-operate pa rin. Ibalik ang 5 taong prangkisa at ibasura na ang programa. Sabi naman ng grupong Manibela, malayo ito sa hiling nila na makapagparehistro kahit hindi sila consolidated at maibalik ang prangkisa o ang provisional authority. Para naman sa mga grupong nag-consolidate na dapat may deadline pa rin para hindi makalito. Samantala, kaugnay ng karambola sa SCTEX na ikinasawi ng 10 tao, kinumpirma ng abogado ng kumpanyang may-ari ng sangkot na bus na inantok ang driver nito. Inamin niya sa inyo, inamin din niya sa akin na yung panahon na yon apparently na nakaidlip siya. Dahil aniya yan sa maintenance medicine ng driver para sa alta presyon, bagaman ininom ito noong gabi bago ang aksidente. Hindi pa rin aniya ito alam ng kumpanya. Dahil din sa maintenance medicine kung kaya tumanggi magpa-drug test ng una ang driver, bagaman nagnegatibo naman kinalauna ng pumayag na. Ayon sa abogado, hindi nakadalo sa pagdinig ang driver dahil nakadetine ito sa Tarlac. Gayon din ang konduktor na aniya may pilay sa paa.
Ayon sa LTFRB, hindi naman daw bawal na magmaneho ng mga pampublikong sasakyan yung mga driver na nagme-maintenance medicine. Dapat may protocol ang kumpanya niya tungkol dito. Dapat nalaman nila yan because that is the health of their driver. Either way, we think the management has to answer for the negligence of the driver. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Inilabas ng Okta Research ang resulta ng kanilang tugon ng masa April 2025 pre-election survey. At nakatutok si Ivan Mayrina. 18 kandidato ang may statistical chance sa manalo kung gagawin ng eleksyon sa panahong isinagawa ang Voting Preferences Survey ng Okta Research para sa 2025 senatorial elections. Yan ay sina Senator Bongo, Congressman Erwin Tulfo, dating Senate President Tito Soto, Senator Bato de la Rosa, Broadcaster Ben Tulfo, Incumbent Senator Pia Cayetano at Ramon Bong Revilla Jr., Makati Mayor Abby Binay, Senator Lito Lapid, dating Senador Ping Lacson, Congresswoman Camille Villar, dating Senador Bam Aquino, TV host Willie Revillame, dating Senador Manny Pacquiao, Senator Amy Marcos, dating DILG Secretary Benhur Abalos, Congressman Rodante Marcoleta at dating Senador Kiko Pangilinan. Ang survey ay non-commissioned at isinagawa noong April 20 hanggang 24, 2025 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents, edad 18 pataas at mga rehistradong botante. Meron itong plus-minus 3% na margin of error at confidence level na 95%. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Humarap sa NBI ang mga abogado ng mga vlogger at content provider na ipinatawag kaugnay sa pagkalat ng fake news. Nakatutok si John Consulta. Nagtungo kanilang umaga sa tanggapan ng NBI ang 5 abogado ng mga vloggers at content provider na pinasubpina ng Bureau. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, pinadalhan sila ng subpina para magkaroon ng pag-uusap kaugnay sa pagkalat ng fake news. Sinumpina namin about 40 vloggers, no, content creators, ganyan. Not really to charge them, kundi magkaroon ng dialogue. Because sinasabi ko nga, I'm a former judge and I respect freedom of speech, freedom of expression. Maaaring yung iba sa kanila nalilihis lamang ng landas, hindi alam na lumalampas na sila sa parameter ng batas. Nilinaw ni Direktor Santiago na bagamat nirerespeto ng NBI ang karapatan ng paglalabas ng opinyon at malayang pamamahayag, hindi raw maaaring labagin ang probisyon ng batas. Ilang bawa, nagko-comment, bakit ngayon lang nagbenta ng 20 pesos na bigas porket malapit na election? That's okay. Kine-question mo, opinion mo yan, but then nilalabas mo, ang binibenta naman nilang bigas, eto, inuud. That is fake news already. Dahil hindi naman magbebenta ang gobyerno ng ganun. Git naman ng ilang abogadong humarap, importanteng mabalanse ng maigi ang pangangalaga sa karapatan ng pamamahayag at pagbabantay sa pagkalat ng fake news. This is part of discussions, this is part of commentary, this is covered by free speech. Sabi niya wala namang problema with commentary, wag naman daw yung fake. We also reminded him that there is a Supreme Court decision where even if the commentary should be based on something that later on proves to be erroneous, it's still protected speech. Paalala ng NBI, sasailalim sa investigasyon ang mga hawak nilang mga ebidensya para matukoy kung alin ang iaakyat nila para may reklamo sa DOJ. Yung iba, ipapaila lang namin. Ayaw nilang makipag-cooperate dito. Yung iba, ipapaila lang namin. And then, sa DOJ na sila magpaliwanag. Due process pa rin. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Kaakibat ng pamumuno sa mahigit 1 bilyong Katoliko sa buong mundo ang iba't ibang problema at hamon sa loob at labas ng simbahan. Kung anong mga katangian ng susunod ng Santo Papa ang kailangan ng simbahan, tinutukan ni Maki Pulido. Napag-usapan sa 10th Congregation ng mga kardinalang ilang katangiang hinahanap sa susunod na Santo Papa, mulat sa mga nagaganap sa lipunan, malapit sa realidad ng buhay ng mga tao.
kayang magsilbing tulay at gabay ng sangkatauhan na naguguluhan dahil sa kawalan ng kaayusan sa mundo. Ayon pa sa Holy See Press Office, napag-usapan din ang mga problema at hamong kinakaharap di lang ng simbahan, kundi ng mundo. Sa report ng Vatican News, bumaba ng 0.2% ang bilang ng mga nagpapari sa buong mundo noong 2023 kumpara sa sinundang taon. Pati mga hamon sa labas ng simbahan tulad ng giyera, pagkakawatak-watak, pati pagkasira ng kalikasan na pag-usapan din ng mga kardinal sa congregation. Posibleng iniisip ng mga kardinal, sino kaya sa mga candidates ang makaka-address nito. Depende kung ano ang nakikita nilang priorities. Kasi maraming pangangailangan. Maraming pangangailangan ng mundo. Paliwanag ni Father Joseph Zaldivar, dahil hindi na uubusan ng mga hamon ng simbahan, sana ang mapiling Santo Papa ay kikilos hindi lang para sa simbahan, kundi para sa mundo. That is not infidelity to the identity of the church. Because that is exactly what Jesus commanded the church to be. Pero para kay Father Aris, kabanalan ang pinakamahalagang katangian ng Santo Papa. The Pope is the Vicar of Christ, the representative of Jesus Christ here on earth. Kapag nakita mo siya, you don't only see a good person, a kind person, but it is very important for me that when we see the Pope, we see God. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Mahigit 100 ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang idinagdag ng prosekusyon sa mga isinumiti nito sa ICC. Kabilang dyan ang mga audio-video files at libu-libong pahinang dokumento. Nakatutok si Marie Zumali. Aabot sa 139 ang karagdagang ebidensyang isinumite nito lang May 5 ng prosekusyon sa Pre-Trial Chamber 1 laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kinakaharap niyang kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Ayon kay Prosecutor Karim Khan, nakahati ito sa 4 na bahagi. Kabilang ang contextual elements, modes of liability, murder during Duterte's term as mayor, at murder under barangay clearance operations during his term as president. Nauna na sinabi ni Prosecutor Khan na inihahanda na nila ang kanilang 2 testigo, 16 na oras na audio-video files at aabot sa 9,000 pahina ng dokumento para sa confirmation of charges na nakatakda sa Setyembre 23. Ibinasura naman ng ICC Pre-Trial Chamber ang apela ng kampo ni dating Pangulong Duterte para sa bahagyang pagliban o partial excusal ng 2 hukom sa pagdinig ng usapin kaugnay sa jurisdiksyon ng hukuman na inihain nila nitong 1 ng Mayo. Hindi kinatigan ng paliwanag ng depensa na dapat lang silang lumiban sa pagdesisyon dahil sa pinaghihinalaang paghiling na maaaring nagmula sa mga nauna nilang desisyon sa halos kaparehong issue kaugnay sa sitwasyon sa Pilipinas. Pero sa desisyong may petsang May 6, binigyan diin ng Chamber na isang hukom lang ang maaaring humiling na lumiban sa pagdedesisyon at hindi ibang tao. Kinukuha pa namin ang reaksyon dito ni Defense Lead Counsel Attorney Nicholas Kaufman. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng pag-aabang ng marami sa kung sino ang susunod na Santo Papa, may tahimik na panalangin ang isang kilalang psychologist. Minsan siyang nakaranas ng pang-abuso ng isang pare, kaya napili ni Pope Francis na maging katuwang sa paglilinis ng simbahan. Ang inaasam niya para sa susunod na lider ng mga Katoliko sa aking pagtutok. Kung mala rockstar nitong mga araw na ito ang mga kardinal na hinahabol ng mga taga-media para makasagap ng balita, itong babaeng nakilala namin ang siya namang hinahabol ng mga kardinal para magpa-picture. Siya si Dr. Theresa Tolmi McGrain, kilalang psychologist sa Norway na naging boses ng mga batang naabuso. When I went to my first day at school, I told the teacher that my uncle was doing things to me, and I was removed from the school and taken straight to the orphanage. And it was a terrible experience. It was even worse.
8 taong gulang pa lang siya nang makaranas ng paulit-ulit na sexual abuse sa kamay ng isang pare sa Smilum Park, isang Catholic orphanage. A nun walked in when he was abusing me. I saw it. She called me a whore. And she pulled me out of his lap, my left arm, and broke it. Oh my. Threw me against a wall. I have a scar. Oh my gosh, yes, I see the scar. And it was awful. She thought it was my fault. Tiniis niya ito ng 10 taon at para matakasan ng kalbaryo, patagong nag-aral sa banyo para makatungtong ng kolehiyo. Ngayon, isa ng tanyag na psychologist na tumutulong sa mga batang ganito rin ang pinagdaanan. Ilang dekada niya itong kinimkim hanggang sa sumingaw ang mga sikreto sa isang dokumentaryo at ikinulong ang mga nang-abuso. They are not representative of the church. There are many good people in the church, and I met them as an adult. Just because, a few people were nasty, that doesn't mean that I cannot still be Catholic and forgive and move on. Noong 2018, personal siyang tinawagan ni Pope Francis para hikayating sumali sa binubuo niyang task force sa Vatican. Kung dati, pilit ikinukubli ang mga reklamo na pang-aabuso, nang umupo si Pope Francis, iniba niya ang lahat ng ito. Tumulong si Dr. Teresa sa pag-draft ng mga guideline para wakasan ang kultura ng pananahimik sa loob ng simbahan. So a lot of Catholics, they keep quiet to protect the church. And I would say to that little boy or girl, you're not protecting the church by doing that. The church can tackle listening to you saying I was abused. Things are different now. Pope Francis changed things. Ngayong nag-aabang ang buong mundo sa susunod na Santo Papa, may tahimik siyang panalangin. A Pope who will continue Francis's work, a Pope who will dare to be different and progressive, and who will include everyone. At kung meron man daw siyang napupusuan, I love, Cardinal Tagle. I think he's super. I think he's Francis 2.0, and he's one of my favorites to become Pope. Vicky Morales, Nakatutok, 24 Oras. Patuloy sa pagbabahagi ng plataforma at advokasya ang mga kandidato sa pagkasenador. Lalo ngayong may 3 araw na lamang para mangampanya. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Relokasyon sa mga nakatira sa disaster-prone areas ang nais ni Mayor Abby Binay. Si Ping Lacson, paglaban sa korupsyon sa Senado ang binigyang diin. Suporta sa budget para sa climate resilience projects ang inihayag ni Tito Soto. Nais ni Congressman Erwin Tulfo na maripaso ang rice tarification law. Nangako si Congressman Bonifacio Bosita na prioridad niya ang transportasyon at agrikultura. Suportado ni David De Angelo ang streamers at content creators. Magna Carta para sa barangay officials ang isinusulong ni Atty. Angelo de Alban. Factory workers sa Parañaque ang binisita ni Atty. Luque Espiritu. Suporta sa local industry ang idiniin ni Senator Bongo sa Marikina, kasama niya si Philip Salvador. Nag-motorcade sa Nueva Ecija si Atty. Raul Lambino. Pagpapanatili ng traditional jeepney ang idiniin ni Senator Lito Lapid. Naisolusyonan ni Congressman Rodante Marcoleta ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Nag-ikot si Dr. Richard Mata sa Antipolo at Muntinlupa. Tutol si Manny Pacquiao sa privatization ng mga pangunahing serbisyo. Pagpapabuti ng seguridad sa pagkain ng tinalakay ni Kiko Pangilinan sa Cebu. Inihayag ni Ariel Querubin ang halaga ng pagprotekta sa boto. Sa Butuan City nangampanya si Bam Aquino. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Mahigit 30 kandidato ang sinampahan ng petition for disqualification sa huling Miyerkules bago ang eleksyon 2025. Tinutugunan din ng COMELEC ang iba pang aberya, kabilang ang mga palyadong makina sa ilang lugar at nasunog na paaralan sa Abra. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Inaalam kung sadya ang pagkasunog sa Dangdala Elementary School sa Bangged Abra kaninang madaling araw. May natira pa namang 2 gusali doon.
Kaya sisikapin ng COMELEC na ituloy ang botohan doon sa Lunes. Pwede rin anilang magtayo ng pansamantala o makeshift voting center. Hindi po namin ililipat ang polling place. Yung mga kababayan po natin dyan, huwag po kayo mag-alala, dyan pa rin po kayo boboto. Sabi naman ng hepe ng Philippine National Police, posibleng may managot sa mga pulis na bantay sa eskwelahan. We'll make sure na these people will be accountable. Paano nangyari yan? Rami na nga natin pulisan. In fact, we are already augmented with the military. Dalawa na po yan. Gross incompetence and gross negligence sa trabaho po nila. And this is dismissible dun sa PNP po natin. Sa Zamboanga, Sibugay naman, naantala ang pagde-deliver ng mga makinang gagamitin sa eleksyon dahil sa labanan ng mga sundalo at armadong grupo. Yung pagdala ng machine para sa final testing and sealing ay medyo pinahinto po muna natin. Pinahold po muna natin kahit yung pagkukonduct ng final testing and sealing. Habang sa Taracal, Lanao del Sur, hindi gumana sa final testing and sealing ang isang makinang gagamitin sa eleksyon. Pero sabi ng COMELEC, meron namang reserbang makina na maaaring ipalit. Pinabulaanan naman ng COMELEC ang puna ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting sa Davao City na may balota sa isang mock elections na binilang kahit may sobra umanong boto. Git ng COMELEC kasabay ng pagdemo kanina, hindi masasabing overvote ang markang katulad ng ipinakita ng PPCRV Davao. Nasa labas kasi ng bilog ang marka. Naglagay po ng square outside ng bilog. Yan po ba ay boto? Sagot, hindi po boto yan. Bakit hindi po boto? Kasi wala po ang pag-shade sa loob. Wala pong tumama sa loob. Ayon sa National Office ng PPCRV, gusto lang subukan ng kinatawan nila ang performance ng makina sa Baypuri sa PPCRV Davao sa vigilance nito. Paalala naman ng COMELEC sa publiko, pag boboboto tayo, dapat shading. Hindi linya, hindi drawing, hindi po square, shading ng bilog sa loob. Ang gusto nga po natin, dapat po kompleto ang pag-shade sa loob ng bilog na yan. Samantala, sinampahan ng COMELEC Task Force Baklas ng petition for disqualification si senatorial candidate Eric Martinez. Gayon din ang 2 gubernatorial, 2 mayoral at 4 na vice mayoral candidates, pati kandidato sa pagkabukal at 14 na pagkakonsehal. Para yan sa mga campaign posters sa maling lugar o lampas sa wastong sukat. Inisyohan naman ang show cause order kaugnay ng vote buying and abuse of state resources si Marikina Congressional Candidate Marcelino Teodoro at Marikina Mayoral Candidate Marjorie Ann Teodoro. Sa isang joint statement, sinabi ng mga Teodoro na walang katotohanan ang aligasyon, politically motivated umano ito at may isang taong konektado sa kanilang kalaban. Para rin sa parehong aligasyon, ang show cause order laban kina Laguna Gubernatorial Candidate Ruth Hernandez at Laguna Congressional Candidate Ramil Hernandez. Kinukuha pa namin ang kanilang reaksyon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, update naman sa mga low pressure area. Sa Philippine Area of Responsibility kahapon, nag-dissipate o nawala na ang unang LPA na naka-apekto sa bansa mula po noong weekend. Ngayon, isang sama ng panahon na lamang ang magpapaulan. Huli itong namataan sa coastal waters ng Sipalay, Negros Occidental. Sabi ng Pag-asa, mababa na ang tsansa nitong maging bagyo at posible ring mawala sa mga susunod na araw. Pero habang buo pa ang LPA, magpapatuloy ang masamang panahon sa ilang lugar, kasabay ng thunderstorms na isa rin sa epekto ng easterlies base sa datos ng Meteo Weather. Halos buong bansa ang ulanin bukas, lalo na bandang hapon at gabi. May malalakas na ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide, kaya maging alerto. Kahit sa Metro Manila, mataas ang tsansa ng ulan kaya magdala ng payong kung may lakad. Sa kabila ng malaking posibilidad ng ulan, maaari pa rin maramdaman ng init at alinsangan sa ilang bahagi ng bansa. 16 na lugar ang makararanas ng danger level na init bukas at ang pinakamataas, aabot hanggang 44 degrees Celsius. Libo-libong mga SIM card, text blaster at Chinese passport ang nadiskubre mula sa nasunog na bahay sa Quezon City. Hinala ng pulisya, naging pugad ito ng guerrilla operation ng Pogo. Nakatutok si Marisol Abduraman. Kahapon na madaling araw, nang gisingin ng naglalagablab na apoy ang mga residente ng Batasan Hills sa Quezon City.
Pero nang maapula ang sunog, may nadiskubre ang mga otoridad sa bahay na ito. Merong mga computer, libo-libong SIM cards at iba pang gamit. May nakuha ring passport ng isang Chinese national. Duda ng QCPD, isa itong Pogo guerrilla operation. Baka isa lang siya doon sa natanggal sa isang company tapos nag-guerrilla operation. Or yes, or may grupo rin pero hindi naman po naka-base dito. Doon po tayo nag-evaluate ngayon at nakikipag-coordinate sa Bureau of Immigration and makikipag-coordinate din po tayo sa PAOK para tingnan natin kung may derogatory record ba itong isang Chinese national. Bukod sa mga SIM card, na-recover din ng QCPD itong mga text blasters. So Didi, how does this work po? Opo, bali magme-message po yung isang person dito po sa CPU niya, tapos dadaan po rito yung message niya sa text blaster. So multiple lang sending niyan kung lahat niyan may SIM card. So isang message lang yon. May nakuha rin daw ang QCPD na notebook na naglalaman ng tila script sa scamming. Parang training ang modus nung pag-text nitong paggamit nila. Parang may template po na statement doon pag tinext na, more on social media training. Itong mga equipment na ito nakalagay just to send messages, ito yung mga fraudulent messages na magdi-deceive ng kanilang target na mga victims. Magpo-propagate lang sila ng messages, magre-receive din sila ng replies, and then maybe somebody else will process kung sino yung potential victims. Pinaghahanap na ng QCPD ang nasabing Chinese national na maharap sa iba't ibang reklamo, kabilang na ang misuse of device. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Binigyan ng 10 araw ng Ombudsman ang mga inireklamong opisyal ng pamahalaan kaugnay ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang isa sa kanila, kinwestiyon kung nasunod ang proseso. Nakatutok si Salima Refran. Pinagpapaliwanag ng Office of the Ombudsman ang pamahalaan kaugnay ng pag-aresto at pagdadala sa International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang sa pinagsusumite ng kontrasalaysay sa loob ng 10 araw, sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Interior Secretary John Vic Remulla at PNP Chief General Romel Marbil. Bunso ng reklamo sa isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations. Ayon sa chairman nitong si Senator Amy Marcos, sangkot umano ang mga opisyal sa graft, grave misconduct, usurpation of judicial functions at arbitrary detention. Si Justice Secretary Remulla sasagot sa mga reklamo, pero may mga tanong siya sa naging proseso ng Ombudsman. Pero hindi malinaw ang procedure kasi dati merong fact-finding yan, may rules na publish yan. Yung ngayon, parang hindi na dumaan sa fact-finding. Basta dire-diretso kagad sa amin. So, we'll see. I will not insinuate anything. I'm just saying, yung rules na tinitingnan namin, parang hindi nasunod. May pahaging rin siya kay Senator Marcos. Pagtapos ng eleksyon, tama na yun. Kasi parang in-aid lang yaman. Parang gusto lang talaga makakuha ng publicity tungkol sa eleksyon. Wala tayong magagawa. Hinihinga namin ng reaksyon dito ang senadora, pati ang iba pang pinasasagot ng Ombudsman. Iginit naman ng Malacanang na sunod ang batas sa pagkakaaresto sa dating Pangulo. Sa napakabilis pong pag-aksyon ng Ombudsman sa reklamo pong ito ni Senator Amy Marcos, tayo naman po ay tutugon. Ang mga nasabing mga opisyal ay tutugon po at sila po ay magsasubmit ng kanilang mga counter affidavits. At muli, sasabihin natin, ang kanilang mga ginawa ay naaayon sa batas. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Nang tanungin namin si Senadora Marcos sa pahayag ni Remulla, inulit lang niya ang aligasyong binanggit sa reklamo sa Ombudsman at sinabing hindi pa tapos ang investigasyon. Hinihingan din namin ang reaksyon ng Ombudsman. Sumuko sa pulisya ang isang lalaking nagpakilalang kasama ng 3 nahuling nagpapanggap na taga-Comelec. Nirecruit umano sila ng isang politiko at may mga pinagagawa gamit ang ilang gadget. Nakatutok si John Consulta. Exclusive.
Matapos mahuli ang 3 lalaking nagpanggap na taga-COMELEC at kumuha ng mga litrato ng mga makinang gagamitin sa eleksyon sa isang paaralan sa Santa Cruz, Laguna, sumuko sa PNP ang 21 taong gulang na lalaking nagpakilalang kasama nila. Itinuro ni alias June, di niya tunay na pangalan, ang hotel room na kanila umanong nirentahan. Isinuko rin niya sa mga pulis ang isang drone, isang DSLR camera at iba pang gadget na dala ng kanilang grupo. Aniya, nirecruit siya sa QC at inalok ng trabaho sa loob ng 2 linggo na tatagal hanggang sa mismong araw ng eleksyon. Nasa 2,000 plus po kada isang araw. Opo, para po sumama doon sa trabaho. May mga binigay din po uniforms, ID, saka sticker po na para sa sasakyan. May mga t-shirt po kasi na NCAP na uniform po na may logo po na COMELEC. Tapos sa ID rin po. Then pinagdala po kami ng picture para po ilagay sa ID. Dahil tubong Laguna, may espesyal na tasking na binigay anya sa kanya ang grupo. 12 anya silang nakasakay sa 3 sasakyan. Naging navigator ako since alam ko yung pasikot-sikot dito sa lugar. So sa akin pinapatandaan yung mga pwedeng location na pupuntahan namin if ever may tawag. Ito nga yung mga sinuko nung tao na lumapit sa PNP, no? Mga logo ng COMELEC na nakalagay dito sa mga magnetic material. Ito raw ay nilalagay sa kanilang mga sasakyan kapag sila ay lumalakad na para nga sila ay magpanggap na mga membro o tauhan ng COMELEC para ma-achieve ang kanilang misyon. Pagkumpisal pa ni alias June, isang politiko ang kumuha ng kanilang serbisyo. Hindi niya sinabi sa amin kung sino, pero nang tanungin kung ano ang pinapagawa sa kanila. Kailangan namin mambulabog ng mga nagkakabigayan o nagbo-vote buying ng mga kandidato. Yun lang yung kailangan namin gawin. Iikot lang kami. Ang PNP, inaalam na kung may iba pang pakay ang nabistong grupo at kung may kasama pa silang nag-ooperate sa ibang bahagi ng bansa. Well, titignan natin yung mga ebidensya na nakuha natin, no? And meron nga tayong nakuhang drone and meron din tayong nakuhang mga camera, no? And we will subject that to forensic digital examination, no? Para malaman natin kung ano yung mga laman ng mga ito. Well, initially, ang magiging kaso nila is usurpation of authority and malamang na matadagdagan yan. Depende na rin dun sa kalalabasan ng mga examination ng evidence na nakuha natin dito sa mga suspect natin na ito. Nag-iimbestiga na rin ang COMELEC Laguna sa nabistong modus ng grupo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Bahagyang bumaba ang bilang ng Pilipinong may trabaho nitong Marso ayon po yan sa Philippine Statistics Authority. Bagaman pareho ang porsyento ng mga Pilipinong may trabaho noong March 2025 at 2024, bumaba ng mahigit 1 milyon ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho nitong March 2025 kumpara sa parehong buwan ng nakaraang taon. Mas mababa rin ang bilang ng mahigit 48 milyon na may trabaho noong Marso kumpara sa mahigit 49 milyon noong Pebrero. Nauwi sa gulo ang panununtok sa isang lalaki ng kapwa niya menor de edad sa Iloilo. Ang nahulikam na tagpo tinutukan ni Kim Salinas ng GMA Regional TV. Makikitang nagtakbuhan ang grupo ng mga lalaking ito sa kuha ng CCTV sa poblasyon Santa Barbara, Iloilo, May 4 ng madaling araw. Isang lalaki ang patawid na sana sa pedestrian lane nang hinabol ng isa pang lalaki sa kasinuntok. Ayon sa Santa Barbara Police, bagamat nakatanggap sila ng report sa insidente, hindi raw ito naipablatter. At sa impormasyong natanggap nila, pawang minor de edad daw ang mga sangkot na posibleng nagugat umano sa pantitrip lang. Linis sila sa pabiya, may nagampang kuno sila dito sang dart. And then pagpuli nila isang kaagahon, nagkaon sila dito sila nakita na isang sapiak mo niya grupo bala. Natripan lang. Kaya hindi man sila kilala na isang sapiak mga grupo. Isinailalim na sa medical examination ang menor de edad na si Runtok. Pero maliban sa kanya, wala nang ibang napaulat na nasugatan o napinsala. Hindi natin maklaruhan bala sa CCTV. So, ang unang napakandakan pa natin sa sa follow-up na investigation to the identity sa mga grupo to sa piyak. Kapag natukoy, plano raw ipatawag ng pulisya ang kanilang mga magulang. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Kim Salinas, nakatutok 24 oras.
2 pulis ang nabisto ng PNP na rumaraket bilang bodyguard ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Sabi ni PNP Chief Romel Marbil, nakilala sila sa viral video sa isang bar kung saan ayon sa isang complainant nananakit si Congressman Duterte. Nag-awol na ang 2 pulis matapos isuko ang kanilang mga baril at ID. Ayon sa PNP Chief, madi-discharge ang 2 pulis at mananagot pati ang kanilang mga commander. Sinusubukan naming kuhanan na pahayag si Duterte. All out ang support ni Barbie Forteza para kay David Licauco na house guest ngayon sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. At sa gitna yan ng pagiging abala sa iba't ibang commitment kabilang ang upcoming movie niyang P77. May chika si Larson Chago. Kahit sobrang busy, naglaan ng oras si Barbie Forteza para sa Cine Expo ng Cinema Exhibitors Association of the Philippines para i-present ang bagong pelikula niyang P77 sa ilalim ng GMA Pictures. Nasa event sina GMA Network Senior Vice President and GMA Pictures President, Attorney Annette Gozon Valdez, GMA Public Affairs Senior Vice President Nessa Valdelion at iba pang creative heads ng GMA Pictures. Bukod sa P77, ipinakita rin ang isa pang pelikulang handog ng GMA Pictures na ipapalabas din ngayong taon. Yan ang KMJS Gabi ng Lagim, the movie. I'm very happy na we have events like these na magkatulungan ang producers sa mga cinema owners and cinema distributors, diba, film distributors para sa ating Philippine movie industry. Ako naman, bilang actor, ang ganda na ma-expose ako sa ganitong klaseng field kasi, kumbaga, I get to be on the inside Hindi lang yung basta kasama lang ako sa gumagawa ng content, ng pelikula. Nakikita ko rin yung technicalities and yung logistics ba, kumbaga. Sa Cine Expo, binigyang parangal din ang natatanging achievements ng pelikulang Hello Love Again mula sa ABS-CBN Film Productions Incorporated at GMA Pictures. Kinilala ito bilang top-grossing movie of 2024. Box office king and queen, sina Alden Richards at Catherine Bernardo. I'm very grateful po, most especially to Seiya for recognizing Hello Love Again throughout this lifetime. That for once in our lives, we were able to create a film that made the mark in the lives of the people who have watched it. Sa darating na linggo, pangungunahan naman ni Alden ang Lights, Camera, Run ng Mowel Fund kung saan tiyak natatakbo si Barbie. Ang galing kasi lahat tayo nagtutulong-tulong din talaga para may angat natin ng industriya ng pelikula dito sa Pilipinas. Sa darating na Sunday, aalis din si Barbie para sa taping ng upcoming series na Beauty Empire sa Korea. Hindi raw niya alam kung magkikita pa sila ng other half ng barda na si David Licauco bago siya umalis. House guest kasi sa bahay ni Kuya sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition si David. I'm just really proud of him. Ako, to be honest, parang wala akong ganong level ng lakas ng loob para pumasok sa loob ng bahay ni Kuya. Ginusto niyang pumasok and ginusto niyang makilala yung mga housemates. And si David kasi yung tipo ng tao na marami ka rin talagang makukuha sa kanya in terms of outlook sa buhay. Lor Santiago, updated sa showbiz happening. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.